Si Tatay Digong, the best president ever, nilaglag niya yung kanyang anak. Di ba? Kasi unang sinabi kasi ni Inday Sara Duterte, natatakbo daw ang tatay niya, kasama yung dalawa niyang kapatid. Pero nag-iba naman ang statement, nag-iba naman ang isip nito ni Tatay Digong. Nilaglag niya yung anak niya. So parang pinapalabas niya ngayon, sinungaling itong si VP Inday Sara Duterte. Di ba? Sana nagpanggap ka man lang no? Para kahit pa paano masalba mo yung reputasyon ng anak mo Kasi lumalabas na sinungaling si VP Inday Sara Duterte dito. Di ba? Hindi ka man lang nagpakipot, napag-usapan namin pero hindi pa siya final. Di ba? Yun yung mga pwedeng statement yun Pero wala directly nalaglag yung anak niya. Kung anak niya, kaya niyang ilaglag si PBBM pa. Yung hindi niya pa kaano-ano, anak niya na mismo yan, nalaglag niya. Paano pa yung ibang tao? Malalagat maglalaglag yan. Sige, nasa balita ng ManilaBulletin.com, hindi na ako babalik. Duterte refutes Sara's claim on 2025 political comeback. Pero at some point, parang gusto rin kasing bumalik kasi hindi tumitigil panay papansin Itong si Tatay Digong the best president ever, panay papansin, di ba? Kung retired ka na talaga, mananahimik ka na, hindi ka na magpapapress con. Pero maya-maya nagpapapress con, no? Mawawala saglit, mabubuhay, magpapapress con. Mawawala, mabubuhay, magpapapress con. Ano ba talagang motivation mo? Takot na takot matanggal sa limelight. O baka nga may intensyon na tumakbo. Kaya siguro nasabi ni Inday Sara Duterte. Pero sabi niya, hindi. O sino nagsisinungaling sa inyo? Isa sa inyong magtatay ang nagsisinungaling. Huwag niyo na kami lokohin dyan. Dinamay niyo pa kami. Former President Rodrigo Duterte denied that he has plans to return to politics despite a recent statement made by his daughter, Vice President Sara Duterte, that he and sons, si Paulo at si Basti Duterte, will seek Senate seats next year. Kasi kung paniniwalaan mo si VP Inday Sara, posible naman talaga na tumakbo yung mga yan. Kasi nga, kailangan nila ng proteksyon Kasi feeling ko, naramdaman nila, inaapi tayo di ba? Pinag-iinitan tayo bakit hindi tayo tumakbo para hindi tayo mapag-initan at para magkaroon tayo ng immunity. Yun ang nakikita kong dahilan diyan. Kung paniniwalaan natin si Inday Sara Duterte, kung i-justify itong pagtakbo niya. Pero hindi raw The former president shrugged off his daughter's earlier claims during a media interview dyan po sa Tacloban itong linggo, kahapon lang po yan, June 30. Naniwala ka kay Inday? Sus Mariosep naman. I-jamming kanya na husto, lalo na pag balabag yung tanong. Yan. In short, joke time lang. Joke time lang tayo ni Inday Sara Duterte. Hindi na ako babalik sa politika. Tapos na po ako. Laos na ako. Wala na akong panggastos. Wala na lahat. Hindi ako naniniwala sa Hindi ako naniniwala na wala siyang panggastos. Billionaire, si Tatay Digong. Hindi totoong walang panggastos yan. Posible sa ibang bagay, maniwala ka, nalaos na siya, yes, agree tayo dyan. Tapos na ako, yes, pero hindi pa nila matanggap yan. Pero siguro, recently, na-realize nila, wala na, irrelevant na tayo. Pero sasabihin niya, wala siyang panggastos, hindi. Napakadaming Chinese nasusuporta sa kanya, imposibleng mangyari yan. Ang naiwan sa akin siguro, yabang. Ayan, isa na pwede siguro. He also contradicted the vice president who said on June 25 that even her brothers are planning to run as senators in 2025. Ginagawang joke time lang talaga tayo dito. He claimed to the younger brother Sebastian will seek the presidency in 2028. Narinig ko rin yan. Natatakbo daw si Baste sa pagka-presidente sa 2028. Sige, saan ka nakakita na nagsama ang tatay pati dalawang anak magtakbo ng senador? Anong gagawin namin sa Senate? What are we going to do in the Senate? Sabi ni Digong. The former president and son, Paulo Duterte, have regularly placed inside the Magic 12 of various senatorial preferential surveys, while Sebastian has been the most vocal of the three siblings of the Marcos administration. Kasi naman din, posible din naman talaga na may interest pa rin itong si Baste Kasi di ba itong may sugrali na yan, nung ikot-ikot nila yan, bakit ka mag-iikot-ikot kung wala ka namang gustong result na makuha, di ba? Bakit ka mag-ikot-ikot? Sa Mindanao, sige, maintindihan mo pa siya. Magsalita-salita siya dyan sa Mindanao. Hindi, umiikot maging sa Luzon Para saan yan? Ano tatakbuhan mo? Baka party list. Diba? Pero malinaw na mag-a-aspire yung mga yan. Yun nga lang, may halong joke kasi gina-joke time tayo. Ginagawa tayo mga uto-uto nitong mga miyembro ng pamilya Duterte. For the 2022 national elections, the former president planned on pursuing a Senate seat but withdrew his certificate of candidacy. Nililinlang lang tayo ng mga yan Ginugulo lang tayo. Mukhang tama naman talaga dito si
Senator Panfilo Lacson, no, na they're testing the waters. Inoobserbahan nila kung ano yung magiging reaksyon ng taong bayan. Ano ba? Interested pa ba ang taong bayan sa mga Duterte? Sinusuri lang nila yan, sine-check lang nila yan. Ito ba, gauging the public opinion. At the same time, creating awareness, di ba? Creating, parang publicity na rin ito. Early campaigning, early politicking. Yan ang ginagawa nitong mga to. Yan, drama lang yan. Correct. Sabi ni Ma'am Lori Mabawag, drama lang na walang pera. Oo, hindi ako naniniwala dyan. Walang pera. Billionaire, paano magagad ba uubos ang billions na yan? Di ba? Hindi totoo yan. Mario Canlas, mga Duterte, laban bawi yan. Magpaniwala, no credibility. Mario Canlas. Yes, agree ako dyan sa laban bawi dahil napatunayan yan eh. Noong 2022 eh. Ang gumulo eh. PDP laban eh. Wala tuloy sila naging pambato. Kasi atras sa banti mga tao dyan. Di ba? Hindi mo magets eh. Akala siguro kasi nila, magwo-work pa. Kasi nangyari kay Digong noong 2016, di ba? Nag-work yung kanyang style na nagpatakbo muna ng dami, si Dino, and then nag-withdraw, pumalit siya. Di ba nag-work sa kanila yan? Akala siguro nila, magwo-work ulit yan. Eh, hindi na, laos na. Sa October pa tayo makakasiguro kung ano ang pasya nila. Agang kampanya. Yes, sa filing ng candidates eh. Mas makapag-file na yung mga yan. Yan, kahit pa paano, may certainty na. Jocelyn Gomilab, oy, good evening ka coffee kay Ma'am Nilda Galvez. Binibuild up nila si Baste kasi siya ang gusto nilang patakbuhin sa 2028. Posible, niluluto nila yan, pero with the profile of Baste, I don't think kakagatin ng masa. No? Naniniwala akong wala silang pera. Kung ibinalik nila yung billion-billion pera na kinuha nila sa Kaban ng Bayan, yung pondo ng Davao, 51 billion, at yung pera sa Farmally na 46 billion. Oh, eh, kumita ka lang dyan ng 1 billion, kumita ka lang dyan ng 2 billion. Eh. Paano agad mauubos yan? Yes, sabihin natin, sila yung gumagastos dyan sa may isog rally na yan. Diba? Pero hindi pa rin mauubos yan. Eh, ang daming gustong sumuporta dyan. O baka ang daming sumuporta dyan. Diba? Nung kampanya nga lang, hindi naubos yung pera. Eh. Binalik pa yung iba. Eh. Pero hindi yan yung mga declared. Marami dyan, under the table. Musking digma, huwag nang maniwala sa mga Duterte, mga sinungaling ang mga yan, walang iisang salita, sabi ni Musking. Wala nang interes ang taong bayan sa mga Duterte dahil sa mga pinaggagawa ni Digong. Isa pa yan, diba? Even si Sara Duterte, yung ratings ni Sara Duterte, bumabagsak. Even yung gawa ng publiko sa Asia. Kaya manutikiya yung publiko sa Asia na yan. Bumagsak din doon si Sara Duterte, bumababa yung ratings niya. Diba? So, wala yung mga tao sa ginagawa ninyo. Kaya ngayon, nagugulo ito eh. Ganito mga loyalista sa Dilawan dati kaya nanalo si Digong. Pwede, no? Lord Day Center, ka-coffee, tanong lang, bakit wala kang moderator until now? Mas maganda sana mayroon for request blue jacket. Sana mayroon for request blue jacket. Salamat. Lord Day Center. Oh, wala akong moderator ka-coffee. Ako lang minsan. Pero kasi medyo maluwag yung aking comment section ka-coffee, no? Para nakikita rin natin para hindi tayo nagiging echo chamber, no? Yung may mga komento din dyan, as long as na hindi siya binablock ni YouTube, bina-allow natin yan ka-coffee. Macwine Corpus de la Cruz, good evening ka-coffee, watching from Toronto. Ayan, mahina ang mga Duterte kasi maka-China, Edwin Ramos. Agree ako dyan. Walang kakamutin yan mga dumikit kay Digong pagdating ng 2025 senatorial elections, malaking challenge sa kanila yan. Even si Bato at si Bongo, si Philip Salvador, yan yung mga tatakbo under ng PDP. Medyo mahihirapan yan makakuha ng pwesto, no? Sa Magic 12. At Teneng Verbo, good evening Sir Ka-Coffee. Good evening din po sa inyo. Elmar Carascal Tanyo, there's plenty of Filipino outside the country who still believe to Duterte. Feeling ko, agree ako dito kay Elmar. Yung mga OFW, kasi tayo dyan saksi tayo dyan ka-coffee, no? Yung mga kaibigan tayong OFW, hindi ko alam, pero naniniwala pa rin sila kay Digong. Hindi ko alam kung paano yung style nila ginawa dyan, mga OFW, no? Thank you, Ma'am Lorley, sa concern. Sponsor ang hanap nila, sabi ni Elmar Carascal Tanyo. Posible ka-coffee. Kaya yan tumatakbo. Siyempre, parang yan parang nangyari kay Isko Moreno, no? Napakaraming donasyon hindi naubos. And by law, di ba, sa'yo na yan. Basta magbabayad ka lang ng tax doon sa natirang donasyon na yon.
Anyway, sige ka-coffee, tingnan natin ang tayo ng October kung totoo, sino ang nagsasabi na totoo dito kay Sara Duterte at sa kanyang tatay. Ewan ko, pinapaikot tayo, ginugulo tayo ng mga to. Hintay tayo sa October once na mag-file na sila ng kanilang mga certificates of candidacy. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang, palike and follow sa Facebook. Kung nasa YouTube, please click lang po na subscribe at ilike lang po yung video niya para updated kayo sa ating mga bagong topic. Sige, kuha na kape, ka-coffee at move on tayo sa ating next topic.